Mga kaibigan, mga kababayan, magandang araw po ng Huwebes, September 26 na po, 2024. Meron po tayong update ngayon sa lagay po ng ating panahon. Pero bago ho yan, palike and subscribe po muna ako, no? At pahit na rin po ng notification bell para ma-notify ko po kayo sa ating mga latest po and weather update. So mga kaibigan, narito na po ang ating update. Meron po tayong dalawang bagyo at mga samaan ng panahon na patuloy po natin binabantayan sa loob po at labas ng Philippine Area of Responsibility. So unahin na po natin mga kaibigan, ito pong lumakas at isa ng tropical storm, no? At binigyan ng international name na si Maron. Ang isang bagyo po na nasa labas ng PAR at patuloy ng kumikilos papalapit po sa bansang Japan. So minomonitor natin yan mga kaibigan. Isang mahinang bagyo naman po or tropical depression din ang nabuo malapit po sa Guam at inaasahang tatawirin po ang Mariana Islands po bukas po ayon sa Japan Meteorological Agency. Isang LPA naman po ang nabuo sa Timog Silangan sa may bandang Japan po at inaasahan po na patuloy kikilos papalayo naman po sa ating bansa. So ito po yung malapit sa atin, no? Isang kumpol ng mga kaulapan naman ang nabuo po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po sa may bandang Silangan, extreme northern Luzon mga kaibigan, na inaasahan po magiging low pressure area at posibleng maging bagyo within the next 24 to 48 hours mga kaibigan, no? So ito pong sinasabi natin na posibleng cloud cluster na nabubuo nito o kumpol ng kaulapan ay malaki yung potential din, no, as of now na maging isang ganap po na tropical depression or mahinang bagyo. Kapag ito yung naging bagyo po, tatawagin po itong bagyong Julian dito po sa ating bansang Pilipinas. So patuloy po natin yung minomonitor at binabantayan yung pagkilos mga kaibigan. Kung titignan po ninyo, as of now, ito pong low pressure area na ito mga kaibigan ay may layo pong 2,895 kilometers east of Central Luzon mga kaibigan, na may lakas pong hangin na nasa 30 kilometers per hour. Kapag ito po yung lumakas, no, sa 45 to 55 kilometers per hour, ito po yung magiging isang tropical depression na po or mahinang bagyo. So patuloy po natin yung minomonitor yung pagkilos yan mga kaibigan dahil banta po yan. Yan yung sinasabi po natin na bagyo na posibleng humabol nga po bago po matapos ang buwan ng Setyembre. So mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo ngayon, no? Ngayong araw po ng Huwebes, forecast weather condition na po tayo. Yung mga lugar naman po na apektado nito pong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto po sa Visayas, Mindanao at sa Palawan area po. Forecast weather condition mga kaibigan. Sa area po ng Eastern at Central Visayas mga kaibigan, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga, Peninsula at Palawan, weather condition po dyan ngayong araw po ng Huwebes, no? Cloudy sky po, maulap na kalangitan ng mararanasan, asahan po ang mga rain showers at thunderstorm po pagdating po sa gabi. Dulot po yan itong ITCZ, no, or Intertropical Convergence Zone. Ito po yung pagsasalubong ng mainit at malamig po na hangin mga kaibigan, no? Kaya maging handa pa rin tayo sa posibleng biglaan pong pag-uulan. Yung mababang lugar po na aking nabanggit dyan, no? Mag-ingat po kayo sa banta po ng pagbabaha at sa mga mountainous area, matataas na lugar, sa banta naman po ng landslide. Sa area po ng Bicol Region at Quezon mga kaibigan, maulap din po na kalangitan ng mararanasan dyan. Madalas yan sa hapon po at sa gabi naman mahina hanggang sa malakas po na pag-uulan. Pero sa umaga, asahan natin na medyo maaraw po ang panahon mga kaibigan po, pero posible ang magbago, no, or mag-shift sa maulap po na panahon mga kaibigan. So patuloy tayo mag-monitor ng lagay ng ating panahon. Dito naman po sa Metro Manila at ilang bahagi po ng ating bansa mga kaibigan, no, ay patuloy din po kung makakaranas ng maulap na kalangitan sa may bandang hapon. Meron po mga isolated light rains and heavy rainfalls pagdating po sa gabi na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil naman po yan sa localized thunderstorm. So mga kaibigan, ito pong ITCZ, yung pagsasalubong po ng mainit na hangin at malamig na hangin ay senyalis na po ng pagpasok nito pong northeast monsoon o yung hanging amihan. And as of now, hindi na po natin masyadong nararamdaman, no, etong hanging habagat. Hindi na po siya lumalabas sa forecast natin dahil by next week po, no, ay mararamdaman na natin ng maayos at tuluyan ito nga pong malamig na simoy ng hangin, which is tuwing bare months po yan mga kaibigan hanggang Marso po yan. O yung tinatawag po natin na hanging amihan na nanggagaling po dito po sa may bandang Silangan, no, sa may bandang China, Siberia at umiikot po papasok dito
sa Southeast Asia po mga kaibigan. So maging handa po tayo mga kaibigan. So balikan po natin yung banta ng posibleng bagyo na mabuo within the next 24 to 48 hours. So mga kaibigan, ito yung banta ni Bagyong Julian mga kaibigan, and as of now hindi po natin ito masasabi kung ito nga po ba ay magiging isang malakas or mahinang bagyo. Posible po kasing lumakas yung pag-ikot nitong hangin o yung sirkulasyon ng kanyang hangin mga kaibigan pa northwestward kapag umihip po o nagbigay ng malakas na epekto itong ITCC or Intertropical Convergence Zone. But as of now, nagme-maintain ito sa 30 to 35 kilometers per hour na lakas ng hangin at maliit pa naman as of now yung chance na maging isang tropical depression or mahinang bagyo, pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad. Ang pagmamonitor po ng Pag-asa within the next 24 to 48 hours. So posibleng sa susunod na araw or bukas po ito yung maging isang ganap na bagyo mga kaibigan. Dahil kung makikita nyo sa labas po ng ating par, may mga bagyo po dyan or tropical depression na posibleng yung trap ng hangin nila ay makatulong po para palakasin po itong low pressure area na to o cloud cluster na ito na nasa loob ng ating par. Posibleng magkaroon po ng effect yun mga kaibigan. Posible ding palakasin nila itong ITCC, yung mainit na hangin, yung pagsusulubong na mainit malamig na hangin mga kaibigan. So patuloy tayong mag-monitor mga kaibigan dahil kinakailangan po nating malaman ang lagay ng panahon. Ngayon pa lamang po maging handa na tayo sa posibleng banta po ng malakas ng pag-ulan bago matapos po ang buwan ng Setyembre. Lagi kong pinapaalala yung mga kinakailangan natin mamili kayo ng mga kinakailangan nyo, laging maglaman ng pagkain sa rep, i-ready natin yung ating mga gamit kung sakaling magkaroon buhos ng pag-uulan. Hindi po porket nakakaranas tayo ng mainit na panahon, hindi ibig sabihin ito na hindi po ulan mga kaibigan. Minsan kapag sobrang init, biglang buhos naman pagdating sa hapon at sa gabi. So mas maganda may alam natin yung lagay ng ating panahon, Kaya pinapaalala ko, kung lalabas kayo sa hapon at sa gabi, ugaliin po magdala ng payong jacket, kapote. Panlaban po iyan sa mga biglaan pong pagbuhos ng pag-uulan. So mga kaibigan, mga kababayan ko, yan lamang pong update sa lagay ng ating panahon. And please pakiusap, don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat po.